Nagkatensyon sa SEA Games ng batukan ni late Representative Richard Gomez, ang presidente ng Philippine Fencing Association. Gate ni Gomez, may pinaburang manlalaro at hindi pinili ang kanilang player mula Ormoc. Pero paliwanag ni Gakuma, desisyon ito ng buong coaching staff. Ang nahulikam na pananakit sa pagtutok ni Mark Salazar. Kuha ang CCTV na ito sa Fashion Island sa Thailand, kung saan ginaganap ang fencing competition ng Southeast Asian Games. Sa CCTV, kita sa may bandang kanan ang mga lalaki na nag-uusap at naglalakad. Maya-maya, binatukan ng nakaitim ang lalaki sa harap na naka-blue jacket at naka-cap. Hahawakan ng lalaki ang ulo niya matapos masaktan. Ang lalaki ng batok, si late Representative Richard Gomez, bahagi ng Shotgun Skit and Trap Team at tatay ni Juliana Gomez, nakasama sa SEA Games Fencing Team ng Pilipinas. Ang binatukan niya si Rene Gakuma, ang presidente ng Philippine Fencing Association. Inamin ni Gomez ang ginawa. Nakatayo ko, pinapanood ko yung laro eh. Tapos lumapit sila sa akin. Tapos nung kinakausap ko na sila, tumalikod eh. Lalapit sila, makikipag-usap ko sila, tatalikuran mo ako, bastos ka talaga. Talagang tinamaan. Aminin ko, talagang nagagalit ako, naiinis sa decision na ginawa nila. Bintang ni Gomez, may favoritism ang PFA kasama ng mga coaches. Hindi rin pinaglaro ang player mula Ormoc na nag-top sa rankings. Ang ipinalit na player ay hindi taga Ormoc. Tinanggal nila yung player namin as an individual player, and then pinalitan nila. Ang akin kasi dito, nag-qualify yung bata. Nag-qualify siya. Sa lahat ng qualifying events ng fencing, sumali yan, nag-number 1. Hindi nila tinatalo, nahihirapan sila dyan. And then, bibigyan nila ng rason na hindi raw nagte-training, hindi raw nagpapakita. Sabi ko, how sure are you? Kasi taga-Ormoc yan. Nagsumite ng incident report si PFA President Gakuma sa head ng Philippine delegation sa SEA Games. Hindi raw niya lubos maisip ang ginawa ni Gomez na isang fencer din dati, tatay ng fencer at isang kongresista. Sinaktan, pinagsalitaan ng masama at pinagbantaan daw siya ni Gomez. Nung araw na batukan daw siya, may iba pang pananakit at pagmumura siyang natanggap sa kongresista. Give me the authority to replace the athlete. He squeezed my hand really hard. He stepped heavily on my left foot, like I couldn't move. I see him approaching me. He cupped my jawline, here, squeeze it really hard. HR ka lang, hindi mo alam ang ibig sabihin na maging atleta. And then he said, alam ko saan ka nakatira. Ang sabi ni Gakuma, hindi pinaglaro sa individual event ang sinasabing player ni Gomez dahil base sa desisyon ng buong coaching staff, marami itong hindi sinunod. Lagi raw itong absent sa mga training. Hindi rin daw ito sumama sa mga ginastusan ng pamahalaan na training abroad. We are supposed to build character. Compliance is huge. Even though they're talented, all right, but non-compliant to the behavior of stuff, what is expected of them, who are athletes of the Philippine Sports Commission, who are paid by the funds of this government, It's unfair to those who are struggling. The government is supporting them. Nakapaglaro naman ang player sa team event at nakuha nila ang bronze medal kanina. Wala raw balak si Gomez na humingi ng tawad. Hindi rin daw siya congressman sa Thailand. Si Gakuma, wala rin balak magpatawad pa. Not say sorry dahil mali yung ginawa nila. Tinanggal nila yung opportunity ng bata na maglaro sa SEA Games. Tinanggal nila yung opportunity ng bata na magkaroon ng medalya. Sinayang nila yung pondo ng gobyerno. Everybody has the right to complain. Di hayaan mo siya mag-complain. I will not say sorry because masama yung ginawa nila. Yung paggalit ko sa kanya, hindi ako bilang congressman. Nagalit ako sa kanya bilang atleta at saka bilang official ng sports association. I'm a player here and an officer of the sports association. Hindi ako congressman dito. Paggalit ko sa kanya, hindi ako bilang congressman. Nagalit ako sa kanya bilang atleta at saka bilang official ng sports association. I was attacked, I was antagonized, I was assaulted, verbally abused and insulted. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.